Kailan ang tamang desisyon para mag-abroad at magiging OFW? Lalo na kung first time ka. Ang tamang desisyon kung kailan lalabas ng bansa ay depende sa personal readiness o practical na sitwasyon mo sa ngayon. Ito ang mga ilang tips bago ka magdesisyon mag-abroad para sa mga baguhan. Una, kung emotionally at mentally handa ka na, pag-isipan mo itong mabuti. Ang buhay OFW ay mahirap, madalas malungkot, kaya bago umalis siguraduhin na kaya mong mag-adjust sa pagiging malayo sa pamilya. Tanungin mo ang sarili, handa ba akong magsakripisyo at magtiis or ma-homesick? Pangalawa, kung may sapat kang skills o experience ka na, ito pinaka-importante. Mas may chance ka kasing makahanap ng magandang employer. Kung may training ka, kagaya ng TESDA, NC2 certificate, work experience. Kapag wala kang sapat na skills, mas mainam mag-training muna bago mag-abroad. Pangatlo, kung stable at legal ang agency o job offer, huwag basta-bastang tumanggap ng alok. Dapat check nyo sa POAA, DMW accredited ba yung agency, siguraduhin na malinaw ang kontrata, sahod at benepisyo. Kasi kagaya ko noong nag-apply ako dati sa Saudi Arabia, merong isang agency dyan sa Makati pero hindi ko na sasabihin na during that time, 7 kaming engineer na hire. So, ang experience ko noon is isa siyang malaking kumpanya wherein pumunta naman yung mga employer doon to give us a final interview kasi lahat kaming 7 natanggap. So, mostly doon is mga structural engineering. So, hindi ako sa structural design. Pero since considering yung system mismo is according to the composite design, so kailangan mong pagdaanan yung tinatawag nila na meron silang sariling software para doon. Special design ka mo. So, ang problema nun, naging experience ko kasi nung during that time, maganda na yung offer. Kumbaga, sahod, benefits, tapos accommodation. So, ngayon, dumating yung sitwasyon na after nung picture taking, syempre, so yung tinanggap na namin yung offer nung a day before, umalis na yung employer, no? Pinatawag kami ng agency. Ang problema doon sa offer na bagong na yun, yung nakalagay dong job offer na nilagay ng sahod. So ngayon, sinabi ko doon na medyo tagilid tayo. Even I am the first time during that time, pero sabi ko medyo tagilid tayo nito. So, tinanong ko sarili ko if I will proceed because this is the first time na mag-abroad ako na malayo sa pamilya ko. So sabi ko, well, if mabago yung offer, I think this is not the good way to grab the opportunity sa akin nung time na yon. Hindi ko grinab. Ngayon, tinatanong ako ng mga kasamahan ko, bakit daw? Sabi ko, kung dito pa lang sa Pilipinas, na bago na yung offer, which is kung anong pinag-usapan natin, how much more kung andun tayo. So, sabi ko, ang atin lang naman dito is security. So, sana kung anong napag-usapan, according to the employer nang pumunta dito, so yun sana yung nagiging contract na nakalagay din. The same way, dun sa napag-usapang sahod. So ngayon nag-decline ngayon yung ibang mga kasama. Hanggang the rest of us decline. So the owner of agency got angry kasi nung time na yon nag-decline ako at sumama yung iba. So galit yung may-ari ng agency at sinabi na hindi siya magandang way and respect to the company itself and the agency about the offer.
Sabi ko, siguro naman alam nyo po. Well, being even a newly hired OFW, gusto ko sa side ko i-clear out kung bakit na bago yung offer. Kasi ganito, ganyan. So, I consider it, pero they try to grab me uh, another offer na pwede naman nila baguhin. So sabi ko, if dito pa lang sa Pilipinas, hindi ka pa nakaalis at nabago-bago na yung kontrata, I think it is not reliable para sa akin. And so on, they try to convince some other guys. So tatlo ang nakuha doon. So I don't know if they're still in Saudi Arabia, Pero the rest kami, 4 dahil 7 kami ng time na yon, hindi na namin tinuloy. Ngayon ito ang pang-4. Importante bago ka mag-decide if you are, lalo na sa mga first-timer mag-abroad. Kung sa tingin mo, maipon ka na pang-backup, ever kung ano mangyari sa'yo, bago ka umalis, siguraduhin na may panggastos ka. Pamilya mo, sa'yo sarili, kahit ilang buwan. Minsan kasi, bago matagal lang mo ng sahod, galing pag nag-abroad ka, so you don't know kung ano ang sistema, no? So, kailangan meron ka talagang pocket money at pocket money na maiwan sa pamilya mo. Huwag kang umalis na baon sa utang kung pwede maiwasan. Panglima, kung malinaw ang plano mo, hindi sapat na makalabas lang. Dapat alam mo kung ilang taon ka magtatrabaho. Paano ka mag-ipon at anong goal mo. Kagaya ng sa mga magkabahay, magkanegosyo, at of course, edukasyon sa mga anak at suporta doon sa magulang mo. Willing ka mag-support din sa mga kapatid. So, ang mga lahat ng mga tips na ito ay maitatanong mo ngayon sa sarili mo kung ito na ba talagang time na pwede akong mag-abroad. Dapat yung word na handa ka, nasa sa loob at nasa sa puso mo. Lalo na yung bulsa, pinaka-importante yan. Dahil ika nga, para kang sumakay sa isang treno na walang riles. Pagdating doon, hindi mo alam kung anong pwede mangyari sa'yo. You cannot turn it back. Pag andun ka na, lalo na pag malayo. Hindi ito kagaya ng umalis ka sa Cebu, papuntang Manila, at sa hapon makakabalik ka ulit. No. There is no guarantee. The only best way is yung mindset mo. Talagang nilalagay mo na sa sarili mo na whatever kung anong sasabakin ko sa buhay, kakayanin ko to. Lalo na pupunta kayo ng Middle East, so Middle Eastern country, marami kang may experience doon, no? So, likewise, depende sa anong klaseng trabaho ang papasukin mo. Kung handa ka professionally, kung magagamit mo, skilled or unskilled, no? So, unskilled, much better. Kasi marami. Paano yung unskilled? Medyo mahirap at maraming susungin. Sa Asian country naman, yeah, you can work professionally according doon sa mga requirements na need. Of course, but importantly, check nyo kung nasa POA o TMW accreditation ba to. Accredited ba sila lahat? Sa Europa naman, lalo na sa first timer, marami tayong gagawin dyan. Marami tayong gagawin dyan kasi kagaya ko na tumawid ng iba-ibang bansa, no? So, paano yung naging transition? So, maraming tips, marami akong bibigay sa inyo. Sa Europa, guys, ang tip ko sa inyo, yung maliliit na bagay. Minsan, unskilled siya, pero nagiging skilled, no? Minsan, pagtuunan nyo ng pansin. Kasi siya yung sinasabing naging bread and butter nyo pagdating ng sitwasyon. Because it's hard to work professionally dito sa Europe. Kagaya ko, isang inhinyero sa Pilipinas, sa Middle East, registered sa buong GCC countries, napunta ngayon dito sa Europa bilang cleaner. Yan yung mga examples. So, meron tayong gagawin yan. For the meantime, doon muna tayo sa baguhan, okay? I'll see you next time.